Okay, isang magandang gabi mga minamahal na kapatid. Gabi dito sa East Coast, hapon sa West Coast, at kung anong oras nyo ito marinig, kayong lahat ay ating binabati sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. At ganoon din sa Pilipinas, sa lahat ng mga anak ng Diyos na patuloy nag-aaral, nagsasaliksik, at merong pagmamahal at hangarin na patuloy nilang makilala ang ating Panginoon na lalang sa atin, nahulog tayo sa kasalanan, siya din ang nagligtas sa atin. So, ngayon, pag-aaralan natin yung pangalawang yugto o pangalawang bahagi itong tinatawag na sanctuary o sanctuary message. Sa bago tayo mag-umpisa mga kapatid sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakilang naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, mayakda at katuparan ng aming pananampalataya. Mula kami nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa minsan pa inyong pinagkaloob sa amin. Mag-aaral ng inyong banal na salita, higit sa lahat, sa pagpapahayag nyo ng iyong sarili sa pamamagitan ng mga um, practices, mga gawain doon sa sanktuaryong inyong pinagkatiwala kila Moises at sa mga Israelitas nung sila ay lumaya na mula sa pagiging alipin doon sa Ehipto. Salamat Panginoon sa presensya ng Banal na Espiritu na hindi siya nanatiling pangako, bagkus ito ay tunay na aming nararanasan ang kanyang presensya at siya ang magbibigay ng pag-unawa at mauwi ito sa aming karanasan maging patotoo sa aming buhay, sa aming pananampalataya. Magpalain lahat ng mga kapatid, ng mga kapakinig nito, at kaming lahat ay patuloy lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon Hesus. Itong lahat ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. Okay, so Lowen, gagawin kitang co-host just in case may mga dumating. Sige, sige. Tayo magpatuloy. Okay, so ngayon, nandito tayo sa second part ng Sanctuary Message, the Sanctuary. Ito yung PowerPoint, ito yung visual aid ng Panginoon kung paano niya ipinakita, ipinahayag ang plan of salvation from beginning to end. Ulitin ko, ang layunin ng Panginoon na ito ay upang ang kanyang bayan, mga Israelites na galing sa slavery, pagiging alipin doon sa Egypt for 430 years. Wala silang mga Bible study, wala silang mga pag-aaral sa Bible o magtuturo tungkol sa Panginoon. Puro sila trabaho dahil alipin nga sila ng Egyptians. At pag sinabing alipin, kahit damit mo, hindi sa'yo. So kung anong sabihin ng boss mo, yun ang gagawin mo. Ito ay nag-aanino mga kapatid kung paano tayo inalipin ng kasalanan. So dito sa sanctuaryo na ibinigay ng Panginoon kay Moises, second part ito, no? Rini-review ko lang ng konti. Ito ay ang kanyang pagpapahayag kung paano niya ipapakita ang kanyang panukala ng pagliligtas mula sa umpisa hanggang sa katapusan. So, mag-umpisa muna tayo ng konting review. Top view tayo mga kapatid. Top view. Sabi ni David sa mga awit 77 verses 13 and 15. Hindi ko linagay dito yung 13 and 15 para makita natin. Your way, O God, is in the sanctuary. So, ano yung nandun sa daan ng Diyos na makikita doon lamang sa sanctuaryo? Pagdating mo doon sa verse 15, makikita mo na ang mga anak ni Jacob ay kanyang tinubos. So dito may idea na kaagad tayo na ang sanctuaryo o ang daan ng Diyos na nasa sanctuaryo, ito yung daan ng pagtubos. The way of redemption.
or salvation. So dito makikita natin, nakita nyo yung parang arrow siya. Kasi itong sanctuary, isa yung yung templo nakapaloob yan sa white curtain dito. Para siyang gate. Ano? Meron siyang isang lamang entrance, tapos dalawang bahagi. Parang review na ito. Pakinggan nyo yung first part natin. Ang pinaka sentro na furniture dito sa Eastern Square ay yung altar of burnt offering. Diyan sinunog ang lahat ng kasalanan. Diyan tayo iniligtas. Yan ang nagre-represent ng cross ni Jesus Christ, na ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, ng buong henerasyon na nahulog sa kasalanan, dito inayos ng Panginoon sa kamatayan ni Kristo. Kaya ang tawag diyan ng kamatayan ni Kristo dun sa cross, iyon yun ang the atonement. Ano? So merong 8 furnitures dito sa sanctuary. Ayan ang by number. Altar of burnt offering, tapos the bronze laver, nandiyan yung may tubig. Napag-aralan natin yan, tubig yan. Maghuhugas yung saserdote, yung pari ng kanyang kamay, ng kanyang paa bago siya papasok dun sa templo. Outer veil, ito yung kasi templo. Nakita nyo itong linya dito sa gitna. Wala yan sa sanctuary doon, pero linagay ko lang na ganyan para makita natin yung division ng Eastern Square papunta ng Western Square. Bakit nasa Western Square yung templo ng Panginoon? Kasi sa panahon na pumasok yung taong makasalanan na maghahandog ng kung anumang hayop ang kanyang ihahandog, pagpasok niya dito sa sanctuaryo, tatalikod na kaagad siya sa sun worship. Haharap siya sa west. Kasi yung mga pagans nagwo-worship sa sun. Ang pagsamba nila sa araw, yung sunrise. So, galing doon. So, yung tao na papasok dito sa sanctuary, tinuruan na kaagad ng Panginoon na lumabas ka dyan sa paganism, sun worship. Ganda, no? Ayan, kaya entrance. Ngayon, itong table of showbread, dito linalagay yung tinapay, yan ang supply ng mga pari na nangangasiwa dyan. Lampstand, dahil madilim yun, natakpan yun ng luna, yan yung ilaw dun sa loob. Tapos, dito sa templo, nahahati naman itong templo ng dalawang bahagi, holy place and most holy place. So bago pupunta dun sa tabing, sa inner veil, yan yung altar of incense. Dito linalagay yung pausok. Kung meron tayong makikita ng mga kapatid natin sa ibang denomination, gumagamit sila ng pausok. Ang tawag niyan, insenso. Dito yun naman, dito galing yung concept na yan. Ano? Ang pinaka-last part, papansinin natin mga kapatid, yan ang Ark of the Covenant. Kaya pagpunta natin doon sa Western Square, yung pinaka-sentro na event, activity at furniture, yung Ark of the Covenant. Ang program dyan sa Ark of the Covenant ay every 10th day of the 7th month of the Bible or Jewish calendar. Hindi siya July. Sa atin July eh. Yung 7th month is September and October, in between doon. Ang tawag naman dito ay the Day of Atonement. So mapag-aralan natin yan sa mga future, pero makikita nyo doon yung series natin. So dito sa cross, itong altar of burnt offering, ang tawag dyan ay the atonement. Diyan reconcile ang buong sanlibutan. Pero yung the Day of Atonement, susundan nyo na lang ito sa pag-aaral natin na topic na the Day of Atonement. Ano ang issue sa Day of Atonement? Kasi maraming nag-iisip na pag naniwala ka dito sa Day of Atonement dahil dalawang kambing ang nandun, iisipin nila na dalawa palang tagapagligtas nyo. Si Kristo at si Satanas, ni Lucifer na naging Satanas kasi i-confess ni Aaron yung iniquity, sin and transgression ng buong Israelites. So mamaya mapag-aralan natin yan. Ang point ko lang dito na itong most holy place, ang pinakasentro dyan
na furniture ay yung Ark of the Covenant at diyan magkakaroon ng pangangasiwa sa Day of Atonement. Okay? So yan yung review ng napag-aralan natin nung last time. Ngayon, papasok tayo dito sa sanctuary. Ang malaking question dito mga kapatid, para ma-solve natin yung turo ng dispensation na nung panahon sa Old Testament, napakalupit ng Diyos, at para maligtas ka, kailangan mo sundin ang utos ni Moises. Pamilyar na pamilya yan mula doon sa panahon ni Kristo, mga disciples, yan na yung turo nila. Basahin nyo sa Acts chapter 15, yung first general conference ng mga believers. Yun ang issue nila. Na kailangan sundin ang utos ni Moises, kailangan tuliin yung tao bago siya maging Hudyo at bago siya iligtas ng Diyos. Kita nyo? So, ang magiging tanong dito, through the sanctuary message, ito yung sagot. Pero yung magiging tanong dito, paano iniligtas ng Diyos kung wala pang cross doon sa Old Testament? So, ang immediate na sagot ay, sundin nila yung utos ni Moses. At praise the Lord, hallelujah, pagdating ni Kristo, wala na yung utos ni Moses, pinako na doon sa cross, ligtas na tayo sa biyaya ng Diyos. At ngayon, wala naman si Kristo na sa atin, kailangan maslain tayo ng Holy Spirit. Mga kapatid, the sanctuary message is the answer to all those problems. At hindi naman sa tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa mensaheng ito. Ito yung ating claim that great contribution sa Christendom. Napag-aralan na natin yan sa una. No? So ngayon, titingnan natin paano iniligtas ng Diyos ang mga tao sa Old Testament. Punta natin yung isang part ng sermon ni Stephen sa Acts chapter 7 verse 44. Kasi dinidepensahan niya yung presentation niya, yung message niya, yung sermon niya doon sa mga Hudyo na nag-accuse sa kanya na hindi siya lingkod ng Diyos. So dito sa verse 44, mahabang sermon ito, review niya mula sa kila Abraham. Review niya ito. Pagdating sa Acts chapter 7 verse 44, sabi niya, our fathers had a tabernacle of witness in the wilderness. Anong meron yung kanilang mga ninuno? Tabernacle of witness. Saan? In the wilderness. Ito yung sanctuary na pinatayo ng Diyos kay Moises. Exodus 25 verse 8. Build me a sanctuary that I may dwell among them. So yan yung makikita natin. Doon sa sanctuary, yun ang presentation ng Panginoon ng preaching ng gospel. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness as he had appointed, speaking to Moses that he should make it according to the fashion that he had seen. So sa susunod na pag-aaral nito, makikita natin ano itong fashion, shadow, figure. Huwag tayong malilito dyan sa shadow, figure. Kasi ito figure, shadow, fashion, not a building, but shadow, figure of the plan of salvation. Tingnan mo si Pablo. Siya yung ginamit ng Panginoon. Galing siya sa pagiging Hudyo. At yung aklat ng Hebreo, ito ay sinulat niya sa mga Hudyo na tumanggap kay Kristo at nasa panganib ng pagbabalik dun sa mga rituals. So isa sa presentations niya dito sa Hebrews chapter 4, sabi niya, for indeed, the gospel was preached to us, yung us dyan, pag magbasa kayo ng sulat ni Pablo, pag sinabi niyang us, tinutukoy niya yung sarili niya at yung mga kapwa Hudyo niya. Pag sinabi niya, pag mabasa niyo yung they, talking about the Gentiles. Pero pag sinabi niyang we, both us and them, or they, tinutukoy niya whole humanity. Kagaya ng Galatians chapter 3 verse 28 na tayong lahat kay Kristo, we are all one in Jesus Christ. No Jews, nor Gentiles,
nor poor, nor rich, nor slave, nor free. We are all one. Yan. So dito sabi niya, indeed, in reality, the gospel was preached to us as well as to them. So nakita niyo yung dalawang grupo? The us and the them. Sino yung them? The Gentiles. But the word which they heard, sino yung they? Yung, I'm sorry, hindi pala Gentiles ito. Yung us, yung, sorry mga kapatid, nasanay ako doon sa preaching ni Pablo. Dito sa Hebrews, kasasabi ko lang na kausap niya yung mga Hudyo. So pag sinabi niya dito yung us tsaka them, tinutukoy niya yung us a present na mga generation ng mga Hudyo, Jews, okay? At yung mga Hudyo nung panahon ni Moses. Sabi niya, the gospel was preached to us as well as to them. Sino yung them? Doon sa Old Testament. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. So merong nakinig, merong tumanggap, merong sumampalataya. May nag-believe. Merong nakinig, hindi nag-believe. So yun yung parallel ng conclusion ng Sermon on the Mount, yung dalawang tao na nagtayo ng bahay. Isa, tinayo yung bahay niya sa pundasyon ng bato. Yung isa, di niya na kailangan ng pundasyon, basta kailangan niya lang yung bahay, so tinayo niya lang doon sa buhanginan. Kita nyo? So meron nakikinig at naniniwala, nanampalataya. Sa Bisaya, nituo. Pero meron ding nakinig na hindi nananampalataya. So ngayon, paano ito yung gospel na preach unto them? Yun yung sabi ni Stephen. Ang interesting dito mga kapatid, itong Pablo, na dati siyang Saul, ngayon siya na yung minister ng sa mga Hudyo, sa Gentiles at the same time sa Hudyo, siya yung leader na nagpapatay kay Stephen. So ano yung sabi ni Stephen? Na ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno na merong tabernakulo ng patutuo. Di ba sa Matthew 24, verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for what purpose? As a witness, as a testimony. So the gospel is a testimony, hindi lang siya nananatili na head knowledge or preaching. Meron talagang experience. So ganun din yung preaching doon sa wilderness. Meron tinuro ang Panginoon kung paano niya minahal, paano niya ililigtas doon through the sanctuary para maranasan din nila yung kapangyarihan ng salita ng Diyos at maging patotoo sa kanilang buhay. So dito kay Pablo, yung tabernacle of witness in the wilderness, ito na yung preaching of the gospel unto them. Nakuha natin mga kapatid? So pagpasok mo dyan, yan na yung sinasabi ni Jesus. Jesus represents the door. I am the door if anyone enters. Kaya individual ang pasok doon mga kapatid sa sanctuary. If anyone enters through me, he will be saved. Guaranteed. Ano? Wow, praise the Lord. So ang invitation ng Panginoon para talaga sa lahat. Pero yung pagtugon, yung response through the gospel, individual response. Okay? Ngayon, dito sa Romans chapter 8 verses 1 and 2. Sabi dito, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ. So talking about sa tao na tumanggap. The whole world has been justified already in Jesus Christ, declared not guilty. Pero yung experience niyan, those who are in Christ, those who responded to the call of the gospel. Ngayon, paano naging no condemnation now yung taong na kay Kristo ngayon? Because through Christ Jesus, sa kanyang humanity ito, hindi yung sa kanyang divinity. Through Christ Jesus, the law of the Spirit of life or the law of the Spirit who gives life has set, tingnan nyo yung verb tense mga kapatid, has set you free, hindi you will be free. Has set you free from the law of sin and death. Ngayon, itong word na law, hindi ito yung Ten Commandments or anything. Ang word dito na law, ito yung principle of life. So the principle of life of the Spirit who gives life has set us free, pinalaya na tayo, saan?
from the principle of sin and death. Because when there is sin, ang bunga, resulta, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dito sa sanctuary, dito ngayon pinahayag ng Panginoon yung buong programa ng kaligtasan. So papasok tayo ngayon. Ito yung second part natin. The door or the gate. No? Yan. Dito sa sanctuary, merong tatlong entrance. Ito, isa, dalawa. Ito yung sa courtyard. Yung pangalawa, doon sa temple. Ay yung temple nahahati yung sa dalawa. Holy place and most holy place. Pero bakit titingnan mo natin? So, 3 entrances in the tabernacle arrangement. Number 1, the gate, the door, the veil. Ito yung gate, ito yung outer court. Makikita natin yan sa Exodus chapters 27, 16 to 19. Ngayon, yung door, yan ang pagpasok sa holy place. Ang interesting dito mga kapatid, yan, holy place. Exodus 26, 36 to 37, and then chapter 6, 37 to 38. Yung pangatlo doon sa most holy place, the veiled or the inner veil, ang tawag doon, yan yung daan papunta doon sa most holy place, Exodus 26, 31 to 33. So dito may picture tayo na ginawa. Tatlong daan yan. The gate, the door, and the veil. Interesting yan mga kapatid, kasi yan ang tinuturo ng Bible pagdating sa ating karanasan. Lahat ng stages ng ating kaligtasan, ginawa na ng Diyos kay Kristo, 1 Corinthians 1:30. But of Him, talking about the Father, Christ made Him for us. He made Jesus Christ for us to be our wisdom, justification, sanctification, and redemption. So nandiyan yung sanctification, justification, sanctification, and glorification. Lahat na ito na entrance dito sa sanctuary, si Jesus yan. So the gate into the court, the door into the holy place, the veil of the Most High. Okay. Tuloy tayo mga kapatid, ano? Sa 3 stages of our experience, makikita na kagad natin. Itong interesting mga kapatid, kasi yung kortina dito, ang pagpasok ng tao dyan, hindi ang kortina na hinahati pa ganito. Yan ay kukunin sa ilalim, doon dadaan yung tao. Ang ibig sabihin yan, tuwing papasok tayo, tuwing mag-a-approach tayo sa Panginoon, a-approach tayo na merong pagpakukumbaba, pagluluhod, pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa magitan ni Kristo na gabay ng banal na Espiritu. So I hope nakuha natin ito mga kapatid, no? 3 stages. Ngayon, ang lingkod ng Panginoon, meron siyang tungkol sa message dito, tungkol sa context ng sanctuary. Tingnan natin mga kapatid. Sabi dito, the enemy of God and man is not willing that this truth, anong truth? The truth of the sanctuary. So the enemy of God and man is not willing that this truth should be clearly presented. Bakit? For he knows that if the people receive it fully, his power will be broken. So para magiba talaga yung plano, yung mga panukala, mga pandaraya ni Satanas, we need to study and understand the sanctuary message.
Maraming confused dito sa sanctuary message kasi naririnig lang natin yun pero hindi natin pinag-aaralan. Hanggang ang danger natin, kaya kahit may message tayo na sanctuary, hindi siya masyado effective sa mga tao kahit sa loob ng iglesia. Hindi nga natin pinag-uusapan ito eh. Kasi ang focus natin nasa building. Kaya walang power. Pero dito, tinuturo ng Panginoon na yung sanctuary na yan, ang tinuturo niyan kung paano niya tayo iniligtas doon sa kanyang bugtong na anak na dinadala sa atin ng banal na Espiritu. So the enemy knows that if the people will receive it fully, his power will be broken. Now, if he can control mind so that doubt and unbelief and darkness shall compose the experience of those who claim to be the children of God, din ito, he can overcome them with temptation. Unless divine power is brought into the experience. Kita nyo? Hindi head knowledge dito. The divine power, unless the divine power is brought into the experience of the people of God, false theories and erroneous ideas will take minds captive. Christ and his righteousness will be dropped out of the experience of many. Ano ang theme dito sa message na to? Pagdating sa ating response sa gospel? Experience. So yung salvation natin as an experience is talagang individual. So and their faith will be without power or life. Yan ang malungkot. Kaya mag-spend time tayo. Hindi naman tayo nagkiklaim na tayo na lang nakakaalam. At least ito, pinag-aaralan natin. Kung meron tayong liwanag na natanggap sa Panginoon, i-share lang natin. So pag meron itong kulang o ano, kasi series ito mga kapatid, sundan natin yung dating presentation, at least this is the second, tapos yung mga darating pa na mga presentation. Sundan natin, i-examine natin kung sinasabi ni Brother EPO, totoo, baka mamaya haka-haka lang o kung ano-ano lang ang sasabihin dito. So ngayon, tapos na tayo dun sa door na pinag-aralan natin last week. Papasok tayo ngayon dito sa altar of burnt offering. Ano itong altar of burnt offering? Tingnan muna natin dito sa kung paano inutusan sila ng Diyos. Leviticus chapter 6 verses 12 to 13. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat that of the fellowship offerings on it. Inulit na naman dito sa verse 13, the fire must be kept burning on the altar, kept burning na on the altar, continuously, it must not go out. Dapat hindi siya mamatay. Kailangan patuloy yan nagniningas ang apoy na yan. Okay, saan galing? Bakit ganun ang panukala ng Diyos? Bakit hindi kailangan mamatay yung apoy doon? Chapter 9 verse 24, tingnan natin. And there came fire, pagkatapos ito ng inauguration, natapos na yung sanctuary. Ito yung unang hain nila. And there came fire out from before the presence of the Lord. Yung palang apoy na nagniningas doon, galing yun sa presensya ng Panginoon at dapat ma-maintain na. So ito na yung, pag in-apply natin yung katotohanan ito yung ating response sa Panginoon. We have to die daily. We have to recommit ourselves to the Lord every day. So dito naman, fire from the presence of the Lord or before the Lord. Anong ginawa ng fire from the presence of the Lord? And consumed upon the altar the burnt offering and the fat. Which when all people saw, they shouted and fell on their faces. Ang ibig sabihin, sa ibang translation, they shouted for joy. They worshiped the Lord, they rejoiced because they knew, they understood, and they believed that the sacrifice was accepted. Not because they give that sacrifice, but because it was the sacrifice of God Himself, and that burnt offering represents the offering of God for the sin of the whole world. So mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagbigay ng offering for our reconciliation, redemption, and salvation.
So nung nakita nila yon, kasi utos ito ng Diyos kay Moises, sinunog, kinonsum. So dito sa altar of burnt offering, doon sa cross ni Christ, doon kinonsum ang kasalanan ng buong sanlibutan, buong henerasyon. Yan. So, the very center of the eastern square, half of the courtyard, was the most important furniture na binanggit ko kanina, the altar of burnt offering. Dito sa altar na to, sacrifices were made on behalf of the people of Israel. In addition, there were an individual offerings, burnt grain, peace, sin, and trespass offering. Makikita nyo yan yung details niyan. Leviticus chapters 1 through 5. Ngayon, itong mga offering nito may kasama itong offerings for the Sabbaths, the new moons, and special feasts. While sacrifices range from pigeon, depende yan sa budget o sa kalagayan ng buhay mo, from pigeons to bulls, or yan yung most prevalent animal that was sacrificed was the unblemished male lamb of a year old. Ngayon, kahit anong ihahandog mo doon as sacrifice, kinakailangan yon, it had to be without defect. Bakit kaya? Paano mo malaman? I-examine nyo ng sacerdote, ng pare na walang defect bago siya isa-sacrifice. Kasi nga, it represents the perfect character, perfect righteousness of Jesus Christ, na siya lang ang pwedeng mag-qualify sa isang makasalanan, isang tao na hulog sa kasalanan. Yung righteousness lang ni Jesus Christ, His perfect life, ang pwede mag-qualify sa tao. Paano tayo ma-qualify doon? When we hear the gospel, that Christ is our only hope for salvation through His perfect righteousness, yung righteousness ni Jesus Christ sa atin, it's a charge sa atin na mga tumanggap. So, to those who are in Christ, there's no more condemnation. He's a new creation. Yan mga kapatid. So, ibig sabihin yan, Christ's perfect life, all these sacrifices had their fulfillment in only one true meritorious sacrifice, legal sacrifice, that of Jesus Christ crucified on the cross. Ngayon, gamitin natin yung sanctuary language. Pag sinabi natin mga kapatid na wala na itong sanctuary kasi panahon ni Moises, lahat ng mga terminologies na ginagamit ni Jesus o para kay Jesus doon sa New Testament ay laging tumutukoy, lalo na sa Book of Hebrews, laging gumagamit ng sanctuary language. Kaya ang introduction ni John the Baptist nung dumaan si Kristo, ang sabi niya, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Ano yung Lamb of God? Saan galing yung word na Lamb? Doon sa sanctuary na hinahain nila. Pero ito, hindi ito lamb ng sinong taong nagmamayari. This is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung magtatanggal ng kasalanan ng buong sanlibutan. Saan yung tatanggalin? Doon sa cross, sa altar of burnt offering. In like manner, ito din yung sinabi ni Peter that we were redeemed. Tayo ay tinubos with the precious blood of Christ. Paano niya present si Christ dito? As of the Lamb without blemish. Kaya doon sa Leviticus, Exodus, and Leviticus, ang order doon, kung kayo maghahandog ng mga handog, sacrifices, kinakailangan yun ay without blemish, without spot. So Christ, as of the Lamb, without blemish, and without spot. Precious blood niya yun. Sino may precious blood? Itong Lamb without blemish, without spot. So ang Bible, ginagamit ng Bible ito, despite being tempted in His humanity, Christ never entertained sin. Never, even by a thought. So Christ never sinned. We have a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, but in all points, tempted in all points as we are. Ngayon mga kapatid, napakahalaga nito na dapat natin malaman. For Christ to be tempted in all points, first,
He has to be made in all points. Kasi hindi siya pwedeng matukso in all points as we are kung hindi siya like as we are. Kaya yung humanity ni Jesus Christ is He was made like unto His brethren. He was made sin. The qualifying word of His humanity is the word made. So the meaning of the sacrifice without defect is that Christ lived a perfectly righteous, obeying the requirements of God's righteousness. The foundation of His throne, the law of God, demands perfect righteousness. So it represents His perfectly righteous life, sinless life, in obedience to all the commandments continually. Pa natin mga kapatid. Ngayon, doon sa sanctuary na pinagawa ng Panginoon kay Moses, the sins of the people were symbolically transferred. Hindi galing doon kay Aaron na ang kasalanan ng buong tao, dilagay kay Aaron, tapos si Aaron naman ilalagay doon sa tupa. Okay? The sin of the people were symbolically transferred. Not literally transferred. Yung linipat. Hindi naman lilipat yung kasalanan natin doon sa hayop. Diba? Kaya nga hindi pwede yung substitution. So, not literally but symbolically transferred to the animal sacrifices. And then to the sanctuary through the sprinkling of the blood by the priests. If it were possible, kung talagang totoo na talagang kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, the people would have literally become one with the animal that was offered. And they too, yung nagdala ng sacrifice, would have died along with the sacrifice. Kita niyo mga kapatid? So hindi siya tinatransfer na lumipat literally, kung hindi symbolically. Because the sanctuary services pointing to the reality of God's plan of salvation in Jesus Christ. Of course, mga kapatid, imposible yun na pag pinatay mo yung hayop kasama yung sinner. Therefore, the message of becoming one, Christ and the sinner, was conveyed the confession of sin over the sacrifice. Sana maunawaan natin ito mga kapatid. Whereby, sin was ceremonially or symbolically transferred to the animal. Okay? So, Christ's sacrificial and victorious death. Ang katunayan nito, the reality of this union at the incarnation, nangyari yung union natin, di ba? The reality of this union or sin bearing took place at the incarnation when God made Jesus Christ to be sin for us. Isaiah 53 verse 6, the Lord laid on Him the iniquity of us all. Kailan nangyari yon? Hindi doon sa cross. Hindi iniatang ang ating kasalanan ng buong sanlibutan kay Kristo doon sa cross. Doon hinatulan ang ating kasalanan doon sa cross. Paano niya hatulan yung kasalanan doon sa cross? When He was made sin, who knew no sin. 2 Corinthians 5:21. God made Him, Jesus Christ, to be sin for us who knew no sin, so that we might become the righteousness of God, not in ourselves, but in Jesus Christ. Ito yung magiging topic natin, by the way, sa 2 Adams part 3. Thus, while Jesus did not deserve to die, His union with our humanity at the incarnation qualified Him to be our representative and Savior. He will be our Goel, the nearest kin redeemer. Okay. Ngayon, bakit naman? But why? If Jesus did not sin, bakit niya kailangan mamatay? Di ba unfair yun? Tsaka legitimate question yun. Tingnan natin to. Basahin niyo yung 2 Corinthians 5:14.
The love of Christ constraineth us because we are convinced. 2 Corinthians 5:14. We are convinced, or we thus judge, sabi ng King James Version, that if one died for all, therefore all died. So ang tanong dito, bakit kailangan ni Kristo mamatay? Hindi naman siya nagkasala. Since he had become united with our corporate fallen humanity, fallen life, he was put to death, the just for the unjust. 1 Peter chapter 3 verse 18. Hindi kagaya ng ceremonial services na tumutukoy sa coming ni Jesus, kaya nga ceremonial services ang tawag doon, or rituals, where the sinner could not be joined literally sa paghain, sa pagpatay ng sacrifice nila. Kita nyo? So in Jesus Christ, literally our corporate humanity did in fact died together with Christ. So pag tinanggap ito ng makasalanan, narinig niya yung gospel at tumugol siya doon, ang confession niya ay, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Galatians 2:20. Or, basahin niyo yung Romans chapter 6 verse 11, sabi ni Pablo doon sa mga taga-Roma, consider yourself indeed to be dead in sin. Grabe ano? Consider yourselves to be dead indeed. Patunay na patay sa kasalanan upang tayo ay mamuhay sa Diyos diyan kay Kristo. So, this become possible only as the result of the miraculous union of divinity and humanity at the incarnation. Hebrews 2:14. Diba? As children are partakers of flesh and blood, He Himself, si Jesus Christ, He Himself took, so the word took, of the same flesh and blood that He might condemn the power, He will break, dismantle him that has the power of death, and that is the devil. So saan nag-umpisa ito? Paano nangyari ito? Paano naging posible ito? Na si Kristo, nung namatay si Kristo kasama tayo, ito yung nag-umpisa kung paano niya tayo pinagsama doon sa incarnation. So it began at the incarnation and lasted until the cross. Yung pagsama ng holy life, divine life ni Jesus Christ sa sinful humanity natin. Doon lang sila nag-umpisa, nagsama sa incarnation at hanggang doon sa cross. Pag doon sa resurrection, yung si Jesus Christ as the only begotten Son of the Father, after the resurrection, hindi na siya only begotten Son. His life became a shared life. Kaya ang buhay ni Kristo, the life that I now live is the life of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Personally, ikaw din na nakikinig dito, na tumanggap, yun din ang sasabihin mo, the life that I now live is no longer I, but Christ liveth in me. Naging shared life na yung buhay ni Kristo at the resurrection. Iba na ang union natin ngayon. Glorified union. Glorified oneness. Ano? We were together in the perfect life, perfect righteousness of Jesus Christ. Kaya napakaganda nito mga kapatid, no? John chapter 12 verse 31, yung first part. Now is the judgment of this world. Ano yung world? Yung globe? Hindi. The people, for God so loved the world, the people na nahulog sa kasalanan. Doon sa cross, hinatulan tayo. We were executed at the cross. When Christ died, we died together with Him. So because we died together with Christ, wala nang rulership yung prince of this world, si Satan. The prince of this world will be cast out. Wala na siyang paghaharian. Kasi patay na tayo kasama ni Kristo. Wow, ganda nito mga kapatid. Sanctuary message. It was not until after God rested on the seventh day. Kaya namatay siya ng Biyernes, He rested on the Sabbath day. So pag mapansin natin mga kapatid, ang malaking katotohanan dito sa kaligtasan to, pag mag-aral tayo ng araw ng Sabat o yung kahalagahan at katotohanan ng Sabat, huwag nating pag-aaralan lamang sa linyada ng araw o linggo, yung unang araw, Lunes hanggang ikapitong araw. Karamihan din tayo sa series ng days of the week at doon sa Ten Commandments. Totoo yan lahat.
pero mas maliwanag ang katotohanan ng Sabbath truth, ang katotohanan ng Sabbath, pag ito ay nakaugnay sa liwanag ng kaligtasan, in the light of the gospel. So, God's Sabbath, not the Jews, not the Adventist Sabbath. So not until after God rested on the seventh day, that is Jesus Christ, from His perfect, completed work of redeeming the world in His Son on, yung tawag ng, kasi celebrate lang natin nung isang araw ng Biyernes, Good Friday. Lahat ng araw yan, good kasi galing sa Panginoon. Pero lahat ng mga holidays, isa lang yung holy day. The holy day of the Lord, not of anybody else. Okay? That humanity was reunited with Christ and transported. Tingnan mo itong transported into heaven in Jesus Christ. Ngayon, pumunta na ba tayo ng langit? Hindi tayo pumunta ng langit. Nag-change yung status natin from the kingdom of this world, from the kingdom of the flesh, to the kingdom of God, to the kingdom of grace. So ang status natin ngayon, we are children of God legally in the spirit. Kasi nandito pa tayo sa flesh, children of Abraham, of Adam. Nakuha niyo mga kapatid? So, we, humanity, lahat ng tao, was reunited with Christ and transported. We are now citizens of heaven. Our names are recorded in heaven, written in heaven. Luke chapter 10, verse 19 and 20. So we are told that eternal life is in His Son. 1 John 5:11. 1 John 5:11, buksan niyo yung mga Bible niyo. This is the record. This is the testimony. Ano yung testimony? That God hath given us eternal life. Binigay niya yung eternal life. Hindi tayo bibigyan ng eternal life sa second coming. Ang ibibigay ni Lord sa atin sa second coming, immortality and incorruption. Yung eternal life, bigyan na sa atin. Kaya ano man ang mangyari sa atin dito sa lupa, we just go to sleep. We don't pay the wages of sin. Okay mga kapatid? So, ito yung magiging tanong. Linigtas na pala tayo. Ay, praise the Lord, hallelujah. Linigtas na tayo ng Diyos na lahat ng kasalanan, buong mundo, buong henerasyon. So, ang magiging kasunod na tanong, bakit tayo ay hihingi pa ng tawad? Kung tayo ay pinatawad na pala, tayo ay niligtas na. Di ba? Legitimate question yan. Ito yung mga kapatid. Una, para atin matanggap yung imputed righteousness, yung i-charge sa atin yung righteousness ni Jesus Christ. Yung keyword ng kaiba ng imputed tsaka imparted, yung sa gitna, put. Yung righteousness ni Jesus, i-credit sa atin, inilagay sa atin sa panahon na tinanggap natin ang katotohanan ito. So Christ doesn't look at us as what we are in Adam. God look at us of what we are in Jesus Christ by faith. Ulitin ko. God doesn't look at us through the gospel message, through the sanctuary message. God doesn't look at us of what we are in Adam by birth anymore. But God is looking at us now of what we are in Jesus Christ by faith. Anong ibig sabihin nun? We accepted, we received the gift of Christ's righteousness. Now it is being put in our account, imputed righteousness of Christ. So the reason why we confess, even we're already saved, because we need to acknowledge that from head to toe, there's nothing good in us. We need to acknowledge our utter sinfulness. We are not just sinful human beings, but we are exceedingly sinful. Romans chapter 7. Hanapin niyo yung verse doon, mga kapatid. Okay? So, ngayon, if we attempt to be justified by our good works or by obeying the law or keeping it, kahit imposible mga kapatid, pero iniisip natin kung minsan nagmamayabang tayo, naku, sinunod ko na yung utos ni Lord. Sabi ng Romans 3:20, no? Nobody will be justified in the sight of God. So we are essentially saying that we have no sin, and because we are claiming that we have no sin, so that's why we don't want to confess anymore. Anong sabi ng Bible? 1 John 1:8,
we deceive ourselves. At ayaw natin mangyari yan bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, bakit pa tayo nagko-confess? Because of our relationship to God under grace. Not under the law na yung law, pag sinabing under the law, the problem is not about the law. The problem is that our sinful nature na nahulog tayo sa kasalanan, hindi na siya compatible sa law of God, sa principle of God. Romans chapter 8 verses 6 and 7. This nature that we have, hindi ito magpapasakop sa kautusan, sa prinsipyo ng Diyos. Yan. Since we are included in the humanity that Christ assumed at the incarnation, we recognize that our sins contributed to the death of Jesus Christ on the cross. So, tuwing nagkakasala tayo ngayon, itong kasalanan na nagawa natin ngayon, nag-contribute yun sa kamatayan ni Kristo doon. So ngayon, pag kinonfess natin ito through the blood of Jesus Christ, He is faithful, patatawarin tayo, hindi ngayon. Mararanasan natin yung kapatawaran ngayon, pero doon yan wiwithdrawin. Doon yan nakadeposito sa cross ni Jesus Christ. Nakuha natin mga kapatid, bigyan ko kayo ng example, yung sa emancipation. Tingnan nyo yung history ng emancipation, yung kay Abraham Lincoln. Dineclare niya yung mga slaves dito sa Amerika na may freedom na sila. Example, kung dineclare na ni the late former President of the United States, Abraham Lincoln, dineclare niya yung freedom sa mga slaves ng araw ng Lunes. At natanggap, dumating yung message, kasi wala pa naman mga text-text nung panahon, dumating yung message ng Friday. Kailan yung mga slaves, kailan sila nagkaroon ng freedom? Nung Lunes o nung Biyernes? Siyempre, nagkaroon sila ng freedom legally nung Lunes, kahit hindi pa nila alam. Ngayon, yung dumating yung message sa kanila, nahati yung grupo nila. Meron nagsabi na ako, sabi-sabi lang nila yan para pag mamuhay tayong free tayo, malaya tayo, patayin na naman tayo. Kasi sabihin, nag-rebelde tayo. Pero yung iba na nag-appreciate, sinabi nila, oh, thank you, Mr. President, for giving us freedom. Doon pa lang nila mararanasan yung tinatawag na freedom that was declared last Monday by the President of the United States. Nakuha natin? So ang freedom natin from sin, redemption, through the blood of Jesus Christ, doon yan nangyari sa cross. From the Old Testament people to the New Testament to the present time, doon lang yan huhugutin lahat na nangyari doon sa cross kay Kristo. Yan yung altar of burnt offering. Doon nangyari yan. So pag nagkasala tayo ngayon, magko-confess tayo, God is faithful, saan niyang huhugutin yung pagpapatawad ng nagawa nating kasalanan ngayon? Doon sa cross. Okay? So that's the altar of burnt offering. Anong kasunod nun? Bronze laver. Yung may tubig. The bronze laver. Saan yan makikita? Located in the eastern square of the court is the bronze laver which contained water for washing. This is where the priest washed their hands, sinabi ko kanina, and feet whenever they minister in the temple or when they came near to the altar of the burnt offering. Kailangan nila maghugas. Most of the time, believe nga ako itong laver, lagi nating ina-apply sa ating baptism. Wala pa tayo doon, by baptism na kagad tayo. The bronze laver, mga kapatid, it represents the resurrection of Jesus Christ. Because it is the resurrection of Jesus Christ that gives us the foundation of a new life, new birth experience. Pinatay muna tayo kasama ni Kristo dun sa cross, at dito sa bronze laver, dito tayo binigyan ng bagong buhay kay Kristo. Yung nabanggit ko kanina, his life now is a shared life. So, itong furniture nito, bronze laver, was the last place the priest went before entering the tabernacle, which represents heaven. If they didn't wash, they would die. Kita niyo mga kapatid. Kung minsan kasi,
Parang ano ba naman yan na dapat natin pag-aralan? Mga kapatid, ito yung mga nakakalungkot, ano? So dami-dami ng liwanag na dapat malaman ng bayan ng Diyos para ipakain sa tupa ng Diyos ng ating mga kanyang pinagkatiwalaan. Umiikot-ikot lang tayo dun sa Sabat, sa loob God Ten Commandments na mahalaga pero umikot-ikot dun. Kailangan mabautismo, huwag kang manigarilyo at kakain ng baboy. Talagang Sabado yung simba pagdating dun sa langit. Lahat yan totoo. Pero kailangan natin mag-grow na out of that. Bakit Sabado? Makikita natin yan in the light of the cross or in the light that streams from the cross of Calvary. Sa liwanag in the context of the everlasting gospel. Kita niyo mga kapatid, napakahalaga nito. So, yung bronze laver, hindi siya baptism kaagad. Ito ay the resurrection of Jesus Christ. Okay? Ngayon, pag in-apply natin ang truth nito sa ating Christian experience, dyan papasok ang baptism. Tama na yon. Subjective experience natin ngayon. Pero yung objective truth, yun ang resurrection ni Jesus Christ. Bago siya pupunta ng langit. Namatay muna siya dun sa cross, nabuhay siya ng pangatlong araw. After 40 days, balik na siya sa langit. So tayo, tumanggap ng gospel, kasama natin namatay si Christ dun sa altar of burnt offering. Nakita natin yung kahalagan. Anong gagawin sa patay? Ililibing. Doon magpapabautismo na tayo. Okay? Yan. So this signified the need to be cleansed prior to entering the western square of the court. Yan yung langit. So bago tayo pupunta ng langit, tinan nyo mga kapatid, yung caterpillar, dadan siya dun sa kukun. Kawawa nga siya kasi nandun siya sa kukun eh. Yung kukun is the tomb of the caterpillar. At the same time, it is also the womb of the butterfly. Kaya yung cross, yung resurrection, the perfect life, the birth, life, death, and resurrection, that's the gospel mga kapatid. Hindi yung may mga iba-ibang gospel. Iba-ibang gospel ng gamit ng terminology ng kung saan gagamitin, pero iisa lang ang gospel, everlasting gospel. The gospel, good news that was planned and initiated by God before the foundation of the world, promised right after the fall, and fulfilled in the holy history of Jesus Christ by his birth, life, death, and resurrection. By his miraculous birth, his perfect life, his sacrificial and victorious death, and his glorious resurrection. Wala na. So soon after Jesus' baptism, he went to Jerusalem during the Passover. Baptism, Passover. When he arrived, he found the temple had been defiled with a great authority. Ano sabi niya? He cleansed the temple. Destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Anong na-pick up ng mga tao na temple? Yung building. Yung ginawa nilang palengke. Pero malungkot mga kapatid, kahit yung mga disciples niya, pagdating doon sa verse 20 and 21, doon lang nila naintindihan yung sinabi ni Jesus, destroy this temple, after his resurrection. Basahin niyo mga kapatid. Are we better than anybody else kasi nag-aaral tayo? No. Pero blessed tayo. Kasi nga, pinagkatiwala ng Panginoon itong sanctuary message sa atin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi tayo nagdidig dito? Ito yung napakagandang mensahe. Kasi the sanctuary is the gospel. And the gospel is Jesus Christ. So the sanctuary is Jesus Christ. It represents everything there in the sanctuary. So, then he related the cleansing to the cleansing of human temple. Sabi niya, destroy this temple and I will raise it up in days. Yung sinasabi niyang cleansing, destroy this temple, he was referring to the washing of the humanity through his resurrection. Yung altar, bronze laver. Mga kapatid. So, in the humanity that Christ assumed, our corporate humanity that needed redeeming was already now cleansed through his resurrection. We have a new life in Jesus Christ. So in Christ, man was saved according to God's mercy through the washing of the regeneration
and the renewing of the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ni Jesus kay kay Nicodemus, you must be born again in water and in spirit. O dito ang sabi ni Paul kay Titus, washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit, talking about Christ's resurrection. Itong blue, ulitin ko mga kapatid. Pag may nakita tayong itim, no? Kasi mahalaga itong color coding natin. Pag may nakita tayong itim, yan yung truth, yung shadow. Yan yung doon sa Old Testament. Pag nakita natin yung blue, yan yung nangyari kay Jesus. Ginawa ng Diyos kay Jesus para sa atin. Pag makita nyo itong green, yan yung ating actual experience ngayon na tinanggap natin yung mensahe ng Ebanghelyo kay Kristo na dala sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya green. In the context of believers being able to enter the holiest or the most holy place, the very presence of God, through the humanity of Christ, we are told that we can come bold to the throne of grace. We can draw near with full assurance of faith. Hebrews chapter 10 verses 19 and 20. Through His humanity. Di ba? Bakit? Bakit tayo pupunta dun with boldness, with faith? Bakit? Because our hearts have been sprinkled from our evil conscience. Ang binago sa atin ng Panginoon, ngayon, we are new life in Christ, yung ating mind, yung ating spiritually dead na spirit aspect ng ating buhay, spirit, soul, and body, buhay na ngayon through the gospel message na dinala sa atin ng Holy Spirit. So ngayon, through the resurrection of Jesus Christ, we accepted that we are a new creation. We are born again in the Spirit. Now, we have been sprinkled from an evil conscience and our bodies have been washed with pure water. Hebrews chapter 10 verse 22. Kaya no? So, saan naman nangyari ito? Yun na nga. In Christ's resurrection. In the resurrection, we were considered fit in Him. Karapat-dapat to be transported in heaven. So pag binasa niyo yan sa Ephesians chapter 2 verse 6, He did not only raise us up together with Christ, but He made us sit together in heavenly places in Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 6. Kita niyo ang ganda nito mga kapatid? In Him. Umpisa natin sa verse 4 hanggang 6. In Him we were made to and now sit. Ibig sabihin yan, the old life of Adam, our Adamic life, died and remained in the grave. In exchange, we are given the life of Christ in the resurrection. Mga kapatid, popular ito sila. Binago na ako ng Diyos. The gospel doesn't offer us a changed life. The gospel is offering us an exchange life. The life of Christ in exchange to our sinful life. Paano nag-exchange life? Paano nag-exchange? Kinuha niya yung ating humanity. He lived a perfect life out of that humanity, but it's not enough, so He condemned it at the cross. Pagka-condemn niya sa cross, yung humanity na indwelt by the law of sin and death, at His resurrection, binigyan niya na tayo ng bagong buhay. Pag narinig natin itong mensaheng, yung truth about His birth, life, death, and resurrection, sinabi natin, yes Lord, totoo ito, wala tayong ibang uuwian kung hindi magpapabautismo tayo. Saan? Sa kamatayan ni Kristo. Romans chapter 6 verse 4. Our baptism is baptism unto death, buried together with Jesus Christ, so that in Him we have a new life. Kita niyo mga kapatid? So, punta naman tayo doon sa ating experience. So, the washing in the watery grave or baptism symbolizes what the Holy Spirit does in the lives of all the believers. Bakit? For by one Spirit, we were all baptized into one body. 1 Corinthians 12:13, which is the body of Christ. Verse 27. Ganda mga kapatid, no?
When we enter into the church by faith, a proclamation of, that is a faith, we proclaim what we are now already in Jesus Christ. We accept our death in Christ, which is the death to sin, as our death. So pag binasa niyo yan sa Romans chapter 6, verses 6 and 7, tsaka verse 10, consider yourselves to be dead indeed to sin and live a life unto God. Oh, so this symbolized by our submersion. Kaya hindi pwede yung wisik-wisik lang o sprinkler lang na mga rituals. Hindi talaga. Kailangan talaga ilibing tayo. That symbolizes our submersion, our baptizo, immerse under the baptismal water. In exchange, we accept the life of Christ made available in the resurrection through the Holy Spirit. Kita niyo mga kapatid? So, anong sabi dito sa John chapter 14, 16 to 18? And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Sino ito? Holy Spirit. That He may abide with you for how long? Forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Bakit? Because it sees Him not, neither knew Him, but you know Him. Sino nakakakilala lang ng Holy Spirit? Yung nanampalataya lang kay Kristo. Nandyan si Father, nandyan si Jesus nagpe-pray sa the Father, nandyan yung ibibigay niyang Holy Spirit. Paano natin masabi na walang Holy Spirit? Ulitin ko. The Holy Spirit, the Comforter, will abide with you forever, even the Spirit of truth. Na ano? Whom the world cannot receive. Bakit? Because it seeth Him not. Hindi siya nakikita. Parang gravity. Neither know Him. So hindi nakikita o hindi nakikilala. Pero sabi ni Kristo sa mga believers, pero kayo, kilala niyo siya. So pag mayroong mga taong hindi naniniwala sa Holy Spirit, huwag natin pilitin. Kasi hindi nila kilala eh. Ba't mo ipapipilit yung isang bagay na hindi nila kilala na gusto mong pilitin na? So let the Holy Spirit work through them. Magpagamit lang tayo. Ano? Huwag natin idebate na ang Holy Spirit ay ganito ganyan. The Holy Spirit is not a doctrine. The Holy Spirit is the third person of the Godhead na siya yung nagtuturo sa atin, siya yung nagdadala sa atin, siya yung naggagabay sa atin sa katotohanan na kay Kristo. Of course, through the word from the Bible. Bakit natin siya kilala? Bakit kilala natin yung Holy Spirit? Sapagkat siya ay nananahan sa inyo at siya ay patuloy na magpapasa inyo. I will not leave you comfortless. I will come to you. So kasama natin ang Holy Spirit. So for the record, mayroon yata message dito. Kuya, may ask ako. Ano ang foundation sa ating new birth experience? Subjective experience. Ay sa resurrection ni Christ or sa incarnation ni Christ? Subjective truth. Ang ganda nito. Okay. Sagutin muna natin ito kasi napakahalaga nito. Foundation ng ating new birth experience is at the incarnation of Christ. Kasi yan yung when God joined His divine life to our corporate sinful life at the incarnation, yan yung foundation na tayo ay nagkaroon ng new life in Jesus Christ. Pero yung experience ng new life na ibibigay niya, kasi doon sa incarnation, ulitin ko ha, doon sa incarnation, binuhay niya tayo, He made us alive from our spiritually dead spirit. Doon yung nangyari sa incarnation. Pero yung ating experience ng new life in Jesus Christ, ang foundation uli niya, lahat na foundation, doon sa resurrection ni Jesus Christ. Doon tayo huhugot ng bagong buhay. Kagaya niyan, yung bata, saan siya naging tao? Saan siya nag-umpisa ng hininga niya ng sarili niya? Nagaling siya sa sinapupunan na nanay. Nung pagkabuhay niya. 'Di ba? Nung pagkatao niya.
Sa Bisaya na tao. Pero pagkatapos niyang na-birth, nabuhay o inilabas ng kanyang nanay doon, magpapatuloy na siya ng buhay. Saan ito huhugutin? Doon na sa resurrection ni Jesus Christ. Ang ibinigay ni Kristo na buhay sa atin doon sa incarnation para magkaroon tayo ng foundation ng spiritually alive. Pag nag-connect na iyang spiritually alive na ngayon, nabuhay na tayo ngayon, we will say yes to the gospel na ngayon. Kasi may spiritually alive, ay oo nga pala no, naku makasalanan pala ako, kailangan ko pala talaga si Jesus. Tapos hindi nagtigil yun doon sa incarnation. He lived a perfect life and he died a sacrificial death. Namatay pala ako kasama ni Kristo. Doon sa incarnation, doon na natin tatanggapin ang new life in Jesus Christ. Subjective experience, magpapabaptize na tayo. Ang foundation ng new life in Jesus Christ sa experience, subjective experience, dito na sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya anong sabi sa, pakibasa nga ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, subjective experience na ito, no? He is a new creation. Paano nangyari? Because old things passed away. OLD. Saan nag-pass away yon? Doon sa cross. Behold, tingnan nyo, all things, ALL, become new. He is now a new creation. Kailan na mangyari yun? Sa resurrection. Pero lahat itong ating subjective experience, doon yang galing sa objective truth ng pag-join ni Jesus ng kanyang life sa atin. Not to participate in sin, but to condemn sin at the cross. So that by condemning sin at the cross, at the resurrection, now He can give that life as an experience. Nakuha natin, nak? Paki-response kung nakuha natin para hindi tayo manatiling may duda. Okay. So ngayon, ito ay nagsisimbolo by our coming up out of the baptismal water, the truth of baptism, not the act of baptism, but the truth of baptism. Therefore, represents our exodus from the kingdom of the flesh to our entrance into the kingdom of grace. This is the bronze laver experience. So, yan, di ko alam kung may time pa tayo. Babalikan natin tong walking through the western. Papasok na tayo, tapos na tayo sa labor experience, tapos na tayo sa cross and resurrection ni Jesus Christ. Pagpasok natin dyan, yan ibig sabihin ng walking through the western courtyard. Dito na natin mag-uumpisa ng experience of new birth, new life in Jesus Christ. Siguro, Brother Lowen, i-record natin to sa susunod. Actually, maiksi lang naman ito. Ituloy na natin o sa susunod? Maiksi lang na ito. Tuloy lang, kuya. Tuloy. 10 pa dito eh. Okay. So, papasok tayo sa western courtyard. Hebrews chapter 10 verse 4. By this will, the will of the Father, sa kanyang kalooban, ang kalooban niya, pagliligtas sa atin doon kay Kristo. We have been sanctified. Tingnan yung verb tense dyan. Sa kalooban ng Diyos ang ating pagiging sakdal, pakikipag holy living or sanctification. We have been sanctified. Paano? Through the offering of the body of Christ once and for all. So yung palang ating sanctification experience, walking in the Spirit, ang foundation niyan, hindi yung nagmembro tayo sa isang relihiyon o nabaptize tayo. Kung hindi, ang foundation pa rin yan doon sa perfect life ni Jesus Christ na inihandog niya doon sa cross once and for all. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung talagang naniniwala kayo sa akin, lalapit kayo sa akin, gusto nyo kayong aking maging alagad, take up your cross daily. Not the piece of wood na sineselebrate ng sanlibutan dahil nadaya sila ng kaaway, parang nagpapasan sila ng cross. Ang cross na gusto ipapasan ni Lord sa atin is self-denial. Kasi yung pasan-pasan natin ng cross, walang kaligtasan dun. O kaya namumroblema tayo sa mga mahal na buhay sa atin, o mga problema natin sa buhay, we call it cross. There's no salvation in that cross, in that problem.
The only salvation that we have is the truth of the cross, not the material of the cross. Yung human cross, yung piece of wood. There's no salvation there. Kasi kung may salvation dun sa physical wood na pinagdugtong nila na kahoy, dapat lahat ng naipako dun, naligtas na. Nakuha natin mga kapatid? So we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Saan nangyari yun? Doon sa cross. Kaya dito sa verse 14, verse 10 yung kanina, no? Verse 10, dito sa verse 14, for by one offering, He has perfected. For how long? For all time, those who are sanctified. Parang pag tinignan nyo mga kapatid, parang perfected to those who are sanctified. Mga kapatid, lahat ng experience natin sa Christian living natin, lagi yang nakabase doon sa tinapos na ni Kristo para sa atin. Kumbaga nagdeposito siya ng pera doon, tayo na lang ang tagapagmana na ngayon. Nakuha natin mga kapatid. So yung ating Christian living, yung glorification natin, based lahat yan sa ginawa ni Kristo sa kanyang banal na kasaysayan. So outer veil. Kasi kanina, papasok pa lang tayo sa sanctuary. Ngayon papasok tayo sa, kanina sa courtyard. Ngayon papasok tayo sa outer veil, sa temple. Okay? The outer veil of the sanctuary was the dividing line between the eastern square and the western square. Halves of the court. Pag in-extend natin yan north to south to the surrounding linen walls in a straight line. This bisection, yung gitna ng courtyard na western saka square of the courtyard would be completely visible. Wala yang linyada doon. Ano lang talagang makikita mo yun dyan. As previously discussed, only the priests who were types of Christ could enter the western square. Yung mga sacerdote, high priest, sila lang ang pwede pumasok doon sa western square, which represents heaven. Okay? Yan yung itim. Ano yung kulay blue? Yan yung gawain ng Diyos para sa atin doon kay Kristo. Punta tayo sa blue. Pero bago yan, upon entering within the outer veil, Levitical priests found themselves in the first compartment of the tabernacle called the holy place. Papasok pa lang sila sa holy place. It was there that they performed their daily ministry. Ito yung called the daily. Okay? So ngayon, upon the ascension of Jesus Christ, He began His first phase, yun yung daily intercession, His two-phased priestly ministry. Jesus Christ, the true high priest, whoever lives. For what purpose? To make intercession for us, to defend our case against the accusation of the devil. Kasi sabihin nyo, ligtas na kayo, pinabanal na kayo, justified sa Bisaya, gipak na matarong, inaring ganap. Nagkakasala pa kayo. You don't deserve heaven. So Christ now is interceding for us against the accusation of the enemy, the devil. So yan yung gawain ni Jesus Christ. Anong ginagawa niya? He mediates on our behalf of repentant sinner by continually applying the merits of His perfect life, His blood, His sinless life, and His sacrificial death. What He accomplished doon sa Eastern Square. Yung Eastern Square, yan yung gospel. Dito sa Western Square, pagpasok sa temple, ito na ngayong fruits of the gospel. Christian living, experience the grace of God, the joyous experience of salvation. So what He accomplished in His holy history as our Goel, as our Redeemer. Okay? Punta tayo sa green. As soon as you and me, or a believer, a person will accept Jesus Christ, a believer is justified by faith. All that is true of Christ, all that is true of Him in Jesus Christ is credited, imputed to Him subjectively or personally. Yan na ngayon yung kanyang present, ongoing experience. Ganda, no? Bakit?
Because Christ's continual intercession of his merit, of his perfect life, he remains as a child of God. Galatians chapter 4 verse 5. Without interruption, hindi. Dati kasi anak tayo ng Diyos. Kinidnap tayo ng ni kidnapper, ni Satanas. Ang pinakilala niya na tatay natin, yung si siya. Kaya pag nagalit ka sa kapwa mo, anak ka ng demonyo. Yung minumura natin na anak siya ng demonyo. Kasi yun ang kilala nating ama eh. So through the gospel message, tayo pala ay anak ng Diyos. Ngayon, without interruption. Kaya sa John chapter 1 verse 12, ang sino man tumanggap kay Kristo sa Diyos, kay Kristo, bibigyan siya ng kapangyarihan, power, authority to become son or become child of God. Authority ang ibibigay. Kasi child na tayo eh, nawala lang tayo. So yung kapangyarihan. So now, we experience as a child of God without interruption. Kasi si Jesus na ever living, making intercession for us. As long as, by the grace of God, we remain faithful to Him, our faith endures to the end. Okay mga kapatid? So tapos na tayo dyan sa outer veil. Pagpasok mo doon sa sanctuary, ano ang makikita mo doon? Unahin muna natin tong table of showbread. Mahaba-haba pa ito mga kapatid. Palagay ko dito na lang muna tayo sa outer veil. Kasi itong table of showbread, di ko alam kung na-record na natin ito, pero gawa natin ng table of showbread lang siya kasi isang mahaba-haba na presentation ito. Isama na natin yung lampstand kasi tatlo yan eh. Di ba? Table of showbread, lampstand, tsaka yung altar of incense. No? Table of showbread, altar of incense, and the lampstand. So dito na muna tayo magtatapos mga kapatid. Ipauna na lang natin that the table and the showbread was the showbread or the bread of the presence because it was on the table before the Lord always. Lagi yan. It was considered to be part of the daily service na ginagawa ng mga saserdote. So dito na muna tayo natatapos ngayon sa ating pinag-aralan yung pag-enter natin sa sanctuary. Ano? Pagpasok natin sa outer sa courtyard sa Eastern Square, makikita natin yung altar of burnt offering and bronze laver. At napag-usapan na rin natin pagkatapos ng bronze laver, papasok na tayo dun sa Western Square, nandun yung outer veil, napag-usapan na natin. So pagpasok mo dun sa outer veil, pagpasok mo sa sanctuary, nandyan yung tatlong furnitures, table of showbread, lampstand, 7 lampstand, candlestick, and altar of incense. Okay mga kapatid? So tayo ay manalangin. Dakilan naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa katotohanan ng inyong banal na salita at nawa ito ay pagpalain, basbasan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoon Jesus, na ito ay maggamit, magbigay liwanag, pag-asa, kagalakan ng kaligtasan at katiyakan sa kaligtasan. At sa dami ng inyong gustong ipahayag sa amin, tulungan kay Panginoon na patuloy kami kumain ng tinapay ng buhay, ang inyong banal na salita na dinadala sa amin ng banal na Espiritu. Pagpalain Panginoon ang lahat ng mga taong inyong mga anak na kayo ang nakakaalam kung paano ito ipaabot sa mga tao. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbabang magpasakop lamang sa inyong gawain. Kung kailan ito marinig, sino makakapakinig, kayo na po ang bahala nito. Ngunit kami nagpupuri, nagpapasalamat na itong liwanag ay pinaabot nyo sa amin at amin na ring umpisang maranasan at maging patotoo sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming panalangin, sa paggamit nyo sa inyong mga anak, kagaya ni Brother Lowen, ni Brother June, Robert, si Ma'am Banji at lahat mga aming mga kasama dito, na ito ay amin nanamnamin, patuloy na pag-aralan, maranasan, maging patotoo sa aming buhay. Papuri, kaluwalhatian, binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, dito natatapos ang ating pag-aaral at hindi naman natin kayang pag-aralan ng buong dire-diretso. Ano?
So, i-review ko kung meron, pero palagay ko dahil half ito, kalahati ito na second part, baka masobra na mahaba. Kaya, babalikan natin yung table of Shrewsbury, itong tatlo. Okay? So, any comments, question, reactions, mga kapatid? Sayang. Ha? Sayang. O, i-record ulit natin to sa Lunes. Ano? Kuya Epe, Oh, i-correct mo daw ako. oh, Ang una is imputed saka yung next na imparted. Bali, ang imputed is justification, sanctification is imparted. ah, Then, ang justification is you're considered righteous ni Christ through faith. Then, ang sanctification is isabuhay mo na ang buhay ni Kristo through Christ such as through faith, di ba? Isabuhay mo na. hmm. Yan. Yan ang tinatawag ng Bible sa Colossians chapter 1, 26 and 27. Christ in you, the hope of glory. Or Christian living. Yun ang patuloy ng Christian living. Kasi isabuhay mo na through faith sa Christ righteousness na nandiyan na sa iyo. So we are now living through the power of God's grace, through the leading of the Holy Spirit, walking in the Spirit ang tawag niyan. Walking in the Spirit, sanctification, Christian living, or joyous experience of salvation. Or through Christ righteousness, through faith. Oh. Nararanasan na natin ngayon yung righteousness ni Christ. Kasi tinanggap na natin by faith. Yung justification, universal yan, buong tao, buong sanlibutan, lahat ng generations. Yung justification na yan, pag narinig natin at tinanggap, magiging justification by faith. Diyan nalilito yung mga tao, kung ginastify na tayo, ligtas na tayo. Kasi ang orientation kasi ng mind, debate. Di ba? Na kailangan patunayan ko na ako ang tama. Yung kabila naman. Pero pag yung linisin natin yung tama yung pag-aaral, yung justification, imputed righteousness, ginawa ng Diyos yung kay Kristo para sa lahat ng tao. Tawag na justified. Your justification, universal justification. Pag narinig natin yung message ng justification that we have been declared by God righteous in Jesus Christ at tinanggap natin, yung justification ngayon will become by faith. So we are now, yan na yung message na righteousness by faith or salvation by faith. Pero yung sanctification, iba-iba ang growth individually. Iba-iba. Through grace. Puro yan grace ang foundation. Kagaya na nagtanim ka ng munggo o okra, isa lang yung ground na pinagtaniman. Pero yung iba, tutubo, ganyan, mas mabilis. Depende sa condition ng ano nila. Maturity. Maturity, pag-study sa Bible, o tsaka pagtanggap sa Holy Spirit. Correct, Tingnan mo, sa buong mga kasama ni Jesus, sa araw-araw na kasama niya mga disciples, mga kung sino-sino, isang tao lang ang nakaunawa ng gospel, ng cross, na gagawin ni Kristo dun sa cross, bago pa mangyari ang cross. Hulaan niyo kung sino. Ang sa akin naman, parang hindi disciple niya ang nakaunawa. Si Mary Magdalene nga eh. Yan, si Mary Magdalene. Pero hindi naman kasama sa 12 disciples yun. Pero hindi, ibig sabihin yung kasama niya araw-araw, kasama yung 12 disciples at kung sino pa. Si Mary Magdalene na nakaunawa. Siya lang ang nakaunawa. Kaya ang resulta nun, kahit gumastos siya ng isang taong sweldo niya, hindi niya yun i-accounting. Hindi siya manghihinayang nun. Pero yung mga hindi nakaunawa, nang hinayang, sayang, napakamahal yan. Sana yung budget na yan, binila na ng mga pagkain, ipakain doon sa mga nagugutom. Grabe yung human mind natin, ano? Kaya sinaway sila ni Kristo. Araw-araw kasama ko kayo, pero yung ginawa niya dito sa akin ngayon, walang gumawa sa inyo. Talking about self, kasi ang inuuna self eh. About self. Yun ang problema natin eh, yung self. So understanding the right message of the gospel, meron tayong right application. Kasi pag tamang understanding, tama yung application eh. Wrong understanding, wrong application. Limited understanding, limited experience. Kasi kung we always focus on ourselves, maliging limit ng understanding natin. Correct, Kasi basta selfishness lang, parang self advantage lang, anong pabor para sa akin. Yan ang problema.
pero ginsa tinam pabor para maikalat pa sa ibang mga Yan. kapatiran yung gospel. Siguro diyan magkuan sa'yo, magka-work yung Holy Spirit. Mm. Amen. So, praise the Lord. Meron pa? O kakain na kayo dyan? 12 na. Mag-uumpisa na yung Sabbath School lesson namin, Sabbath School class Filipino sa Jackson Heights. Resume. Nawala yun ng ano ng COVID. Dalawa na lang. Sa laki ng simbahan, dalawa lang ang klase ngayon. Gagawin na yung 4. English, dalawang English, isang Spanish, tsaka Filipino. Magkahalo yung Filipino na Bisaya tsaka Tagalog. Alam ko Filipino at Spanish na kahalo. Pwede rin bayang magiliw. Adios Patria Adorada. Parang wala na ata siguro. Baka busy ka pa, Juan. Ha? Parang wala na ata na magtanong. Parang baka busy ka pa. Wala na? Okay na? So sa ano ulit tayo? Sabi ni Junior ni Bonsoy dito nabitin si Kuya Lowen Thanks sa message, Kuya. Purihin ang Panginoon. Amen. Okay. So i-close natin ito. Sino pwede ka mag-close, Brother Lowen? Sa prayer? Sige. Akala ko yung closing prayer mo yung kanina mo, yun na yun. Ay. Oo nga no. Pero closing sa okay lang ba sa'yo kung mag-close ulit tayo ng prayer? Walang problema. Sige. Purihin ang Panginoon nasa taas at nagpasalamat kami na lalo kaming nadagdagan ng kaalaman na anong katotohanan na ikaw ang buhay namin at saka ikaw ang tinapay sa buhay namin at ikaw ang lahat, wala nang iba. At hindi para sa sarili namin, but para sa buong kapuluan ng mga tao at saka para lang sa iyo lahat. At sana patuloy ito na gospel sharing at para daming mabless na mga kapatiran at saka yung mga gusto pang makinig. Tulungan mo kami sa Balang Espiritu. At sa pangalan ng Diyos, they will be done, my Father, and the name of Jesus Christ, the Savior, and the guidance of the Holy Ghost. Amen. 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 Okay, thank you. Enjoy your day. Mambaji, Bonsoy, Junior, and Brother Lowen. So, just in case kung available kayo, ituloy natin to sa Monday yung 3 furnitures. Okay? Thank you.